Sa nagtatanong kung bakit wala si Rogue ngayon sa ating update dahil ang mismong tagagawa noon ay nagbakasyon sa Cagayan, at kasama niya rin ang kanyang ex, kayo na lang bahala magbasa dyan dahil Bisaya po kasi kami, kayo na ulit mag-adjust, may anak kasi yun kaya't sinamahan muna niya ang mag-ina para daw maging masaya ang kanilang anak sa 1-year-old, pero hiwalay po sila dahil I don't know, basta yun na yun, privacy na nila yun, at simulan na natin. Sinimulan niyang kuskusin ang kanyang mga mata dahil sa matinding antok at napansin niyang maraming tao. At bukod pa rito, mayroong rank 6 star awakened. Para sa kanya, ang trabahong ito ay medyo sobra, lahat ay nagtaas ng ulo at nagsimulang obserbahan siya sa katahimikan. Nanatiling kalmado si Jiang Zhenji at sa seryosong tingin ay ipinaliwanag na kailangan lang niyang burahin ang mga alaala tungkol sa 9 Mismowings mula sa lahat ng taong nasa ibaba ng rank king. Pagkatapos gawin ito, maaari siyang bumalik sa pagtulog para sa 1 taon. Nang marinig ito, ang mga mata ng Great Dreamer ay napuno ng pananabik. Lumingon siya sa kanya, naikayam ang kanyang kamao, at tinanong kung seryoso siya. Hindi nagtagal ang pananabik niya, dinala niya ang kanyang kamay sa kanyang baba at tumanggi, dahil naalala niya na ang commander ng Night Watch ay masyadong magulo. Hiniling niya sa kanya na italaga ang misyon sa ibang tao dahil inaantok na siya at gusto nang magpahinga. Nagsimulang obserbahan siya ni Jiang Zhenji sa katahimikan sa loob ng ilang segundo at pagkatapos ay nagpa siya na mag-isip ng ibang paraan upang malutas ang problema. Pero sa ngayon, hiniling niya sa kanya na asikasuhin niyang burahin ang mga alaala ng mga nasa harapan. Ang Great Dreamer ay walang ibang pagpipilian kundi ang sumunod. Sa kabila ng sobrang pagod, pinitik niya ang kanyang mga daliri at ginamit ang kanyang kapangyarihan. Ginamit niya ang pamamaraan na tinatawag na Butterfly Dream, at sa sandaling iyon ay nagsimulang lumitaw ang isang grupo ng mga paru-paro sa kalangitan. Nagsimulang lumapit ang mga paru-paro sa mga kalahok ng Tanjau Camp na hindi makapagsalita dahil hindi nila alam kung ano ang nangyayari o kung ano ang kapangyarihang ito. Nagsimulang lumipad ang mga paru-paro sa paligid nila at naglabas ng isang uri ng mahiwagang kapangyarihan. Sa loob ng ilang segundo, ang lahat ay nagsimulang makaramdam ng sobrang pagod, na parang ilang taon nang walang tulog, at ang iba naman ay humikab dahil sa matinding antok. Hindi nagtagal, lahat ng naapektuhan ng kapangyarihan ng mga paru-paro ay nagsimulang makatulog sa lupa. Nang makita ito, napuno ng kuryusidad ang isip ni Hong Yao. Lumingon siya sa master at tinanong kung bakit ginagawa ito ni Jiang Zhenji at ng Great Dreamer. Ipinaliwanag ni Gu Kaixin, na nanunood sa mga paru-paro, na ang dahilan ay upang protektahan si Jiang Chen. Gusto nilang maantala ang anumang sakuna hanggat maaari dahil, pagkatapos ng lahat, ang Daksha ay hindi isang ligtas na lugar. Sinimulan niyang isipin ang mapa ng Daksha at ibinunyag na mayroon itong 8 hindi pa nagagalugad at medyo nakakatakot na mga Forbidden Zone kasama ang 3 malalaking kuweba, mga lugar na pinagnanasaan ng lahat ng lahi, at nariyan ang Internal Scourge at ang simbahan ng sinaunang Diyos. Naapektuhan din ng kapangyarihan ng Great Dreamer si Jiang Chen, na nahulog sa lupa at ngayon ay natutulog. Naunawaan ito ni Hong Yao at tinanong kung bakit kailangan din nilang i-seal ang kanyang mga alaala. Lumapit sa kanila ang Great Dreamer, lumingon, at sa mahinahong boses ay ipinaliwanag na ito ay hindi isang seal. Ang kanyang kapangyarihan ay nagpapalakas sa kanyang banal na kaluluwa upang pigilan siya mula sa malayong pagpatay ng isang taong gumagamit ng mga sumpa o iba pang mga bagay. Dahil kung tutuusin, ang antas ng paglilinang ni Jiang Chen ay hindi sapat at ang kanyang pundasyon ng kaluluwa ay masyadong mahina. Nang marinig ito, napuno ng pagtataka at pagkalito ang mga mata ni Hong Yao, ngunit naiintindihan niya pa rin ito. Tumingin sa unahan ang Great Dreamer at hindi niya maiwasang mabigla at maging alerto, hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Nasa harap niya si Jiang Chen na nakahiga at natutulog sa lupa. Humanga siya nang mapagtanto niyang immune na siya sa kanyang kakayahan. Nagalit siya, mahigpit na nagdikit ang kanyang mga ngipin, at nagsimulang lumipat patungo sa ating bida nang makitang nagkukunwaring tulog pa ito. Nang maramdaman niyang papalapit siya, nagsimulang tumulo ang mga patak ng pawis sa mukha ni Jiang Chen. Alam niyang hindi ito maganda, kinabahan siya, at sa loob ng ilang segundo, napuno ng pawis ang mukha niya. Ilang sandali ang nakalipas, nagkaroon ng pagbabago sa enerhiya na nagpaantok sa kanya,
ngunit tinanggihan ito ng puno ng ninuno ng lahat ng bagay. Lahat ng nasa ibaba ng rank king ay nakatulog, nagkunwari siyang nagpapakita ng kaunting respeto sa Great Dreamer dahil kung tutuusin, siya ang direktang amo ni Tito Jaigang. Sa loob ng kamalayan ni Jiang Chen ay si Little Nine, na napaluhod sa lupa at nagsimulang umiyak dahil nawalan siya ng marami sa kanyang minamahal na mga insekto. Nang makita ito, sinubukan siyang pakalmayan ni Jiang Chen sa pagsasabing kasalanan niya ang lahat. Inilagay ni Little Nine ang isang kamay sa kanyang pisngi at sinimulang hawakan ang kanyang tiyan gamit ang isa pa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang ngumiti sa tuwa dahil hindi siya masyadong nag-aalala tungkol dito. Naabot na niya ang level 30 at maaari na siyang magtaas muli ng mga insekto. Ang biglaang pagbabagong ito ng emosyon ay nagulat pa kay Jiang Chen. Habang si Jiang Chen ay nagpapanggap na tulog, may lumapit sa kanya at humiling sa kanya na itigil ang pagpapanggap dahil alam nilang hindi siya natutulog. Nang marinig ito, naging alerto si Jiang Chen. Ito ang Great Dreamer. Lumapit ito sa kanya at may matalim na tingin ang nag-utos sa kanya na gumising. Dahil sa sobrang lapit niya, si Jiang Chen ay nagpawisan na parang baliw. Umupo si Jiang Chen, at habang nakapatong ang isang kamay niya sa lupa, inilagay niya ang isa pa sa likod ng kanyang ulo at sa boses na kinakabahan ay nagsimulang humingi ng tawad sa kanya. Tinawag siyang ate. Ang Great Dreamer na nakapatong ang dalawang kamay at tuhod sa lupa ay medyo nalilito. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang pisngi, ipinikit ang kanyang mga mata, at hindi maiwasang makaramdam ng lambing at tinanong kung narinig lang ni Jiang Zhenji ang sinabi ni Jiang Chen. Si Jiang Zhenji, na naka-cross arms at lumilipad sa hangin, ay lumitaw sa itaas niya, nagsimulang obserbahan si Jiang Chen, at sumagot ng oo. Sa kabila ng pagiging 800 taong gulang, mayroon pa rin siyang malambot na puso. Gusto man niyang magbiro ay minabuti niyang huwag na lang dahil baka mabaliw na naman ang matandang babae. Hinawakan ng Great Dreamer si Jiang Chen sa bibig, na naging sanhi ng pagkalito sa kanyang mga mata dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Nilapitan niya si Jiang Chen, nagsimulang tumingin sa kanyang mga mata at may magiliw na ngiti na binanggit na mula ngayon ay siya na ang kanyang little brother, kaya mula ngayon po protektahan niya ito mula sa lahat ng panganib at daksya kung siya ay nasa problema. Ang kailangan lang niyang gawin ay sabihin ang pangalan nito sa kanyang panaginip. Dahil sa sobrang lapit niya sa kanya, si Jiang Chen ay nagpawisan na parang baliw, at ang kanyang mga mata ay napuno ng kalituhan, sinubukan niyang gumalaw ngunit hindi niya magawa. Ang Great Dreamer ay tumalikod, naghagis ng singsing sa hangin, at napansin niya na malakas ang kaluluwa ni Jiang Chen, kaya hindi na kailangang palakasin ito ng ate. Ipinaliwanag niya na maaaring ihiwalay ng singsing na ito ang anumang uri ng especially investigasyon, o pagsukat na may kaugnayan sa espiritu, kaluluwa, o sumpa. Iniabot ni Jiang Chen ang kanyang mga kamay upang saluhin ang singsing at nanatiling tahimik. Ito ay isang welcome gift mula sa kanyang ate. Siya ay tumalikod sa kanyang ulo, nagsimulang magpakita ng isang daliri at may masayang ngiti ay ipinaliwanag na siya ay matutulog at hiniling sa kanya na huwag kalimutang bumisita sa kanyang mga panaginip. May bumukas, pinasok niya ito at nawala sa paningin. Sinimulan ni Jiang Chen na obserbahan ang crack, hindi siya makapaniwala na ngayon lang siya naging nakababatang kapatid ng Great Dreamer sa pamamagitan lamang ng pagtawag sa kanya na ate. Si Hong Yao, na nasa tabi niya, ay humanga at nagsimulang mag-isip kung magiging ate niya kung tatawagin niyang ate. Sinimulan silang titigan ni Jiang Zhenji at tinawag ang atensyon ni Jiang Chen. Binanggit na sa loob ng 10 araw, sa panahon ng kompetisyon ng mga makalangit na henyo, kung makakakuha siya ng unang pwesto nang hindi gumagamit ng 9 Miasma Wings, kung gayon ay magpapakita ito na talagang karapat-dapat siyang maging nilinang sa lahat ng yaman ng bansa. Magsisimula na ang isang bagong panahon, paparating na ang panahon ng matinding kompetisyon at wala nang masyadong oras, nagsimulang tumingin si Jiang Chen sa langit at nakangiting nagpasalamat sa kanya. Tinalikuran ni Jiang Zhenji ang ating bida, tumingin sa kanyang balikat at sinabing hindi na kailangang magpasalamat dahil nakamit niya ang lahat ng ito ng mag-isa. Isang portal ang lumitaw sa harap nila at si Ji Lingqiu, na nasa likod ng kanyang mga braso, ay lumapit kay Jiang Zhenji.
Natapos na niyang panoorin ang nakakatuwang palabas na ito at naisip na oras na para harapin ang Black Dragon mula sa Yangtze River. Parehong pumasok sa portal at umalis. Sa sandaling yun, ang lolo ni Mu Hengqiu, ang ama ni Liu Sandao, at ang tiyuhin ni Tang Ying ay lumapit kay Jiang Chen mula sa likuran. Ipinaliwanag ng tiyuhin ni Tang Ying na siya ay pamangkin ni Tia Tang at iminungkahi sa kanya ang ideya na pakasalan si Tang Ying upang sila ay maging mas malapit. Sinabi ng ama ni Luo Sandao kay Brother Tang na siya ay dumating ng huli dahil ang kanyang anak na babae ay lehitimong asawa ni Jiang Chen, at ang bahay ng Luo ay handang mag-alok ng 20% ng mga bahagi bilang dowry. Hindi nagpahuli ang lolo ni Mu Hengqiu. Ipinaliwanag na ang kanyang apo ay buntis kay Jiang Chen. Nang marinig ito, kinabahan ang ating bida at napuno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari o kung paano magre-react sa kakaibang sitwasyong ito. Kasabay nito, tinanong ni Hong Yao ang master kung naniniwala siyang may pagkakataon pa itong manalo sa puso ni Jiang Chen. Galit na galit si Gu Kaixin at may galit na tingin, hinampis niya si Hong Yao sa ulo. Inutusan itong tumigil sa pagsasalita ng walang kaparikon, dahilan para mapapikit siya at makaramdam ng kaunting sakit. Pagkaraan ng ilang oras, sumapit ang gabi, pumunta si Jiang Chen sa bahay na itinalaga sa kanya ni Gu Kaixin. Isinara niya ang pinto, isinandal ang kanyang likod dito, at nakahinga ng maluwag nang tuluyan na siyang magpaalam sa lahat. Ngayon ay maaari na siyang tumutok sa pagpaparami ng pangalawang kayeg ng Little Nine. Pumasok siya sa kanyang kamalayan kung saan buntis si Little Nine. Iniabot niya ang kanyang kamay patungo sa Little Nine at sa seryosong ekspresyon ay ginamit niya ang kakayahan ng Divine Evolution na nagpabilis sa pagpaparami ng insekto, na nagpalutang sa kanya. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang tiyan at tuwang-tuwa siya dahil magkakaroon siya ng maraming sanggol. Nagtagumpay ang kasanayan, at iniulat ng sistema na ang pagpaparami ng pangalawang kayeg ay aabot ng 1 oras. Sa kabuuang 5,900 na miasma wings, nagsimulang mag-navigate si Jiang Chen sa window ng system gamit ang kanyang daliri at ginamit ang pangalawang pagbabago. Nakita ng system na natugunan niya ang mga kinakailangan para magpalit ng klase dahil siya ay isang level 30 na propesyonal na may combat evaluation na 237 star. Nagtalaga ito sa ating bayani ng isang misyon para sa pagbabago ng klase, na tinatawag na Celestial Tower of Magic City. Bilang layunin, kailangan niyang kumpletuhin ang Celestial Tower at talunin ang boss sa ika-50 palapag at makuha ang espada nito. Pero may isang problema, pinayagan lang siyang makapasok sa tower ng mag-isa at may time limit na 1 araw. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang baba at nagsimulang mag-isip. Nagpasya na ngayong gabi ay ibebenta niya ang lahat ng kanyang kagamitan, na nagkakahalaga ng ilang bilyon, at ipagpapalit ang lahat ng ito sa dugo mula sa mabangis na hayop. Sa pamamagitan nito, ito ay dapat na sapat upang itaas ang ikalawang henerasyon. Bukas ng umaga, pupunta siya sa mahiwagang lungsod at haminin ang Celestial Tower, dahil sa daan-daang libong bagong insekto ay walang magiging problema. Sa harap ni Jiang Chen ay nakatayo ang puno ng ninuno ng lahat ng bagay, sa isa sa mga sanga nito, mayroong isang pulang prutas. Nang mapansin ito, napuno ng maraming katanungan ang isip ni Jiang Chen, nagulat siya nang makitang namumunga muli ang puno ng ninuno. Iniabot ni Jiang Chen ang kanyang kamay at nagsimulang bumagsak ang pulang prutas patungo sa kanya. May kakayahan itong magbigay ng kakayahan na tinatawag na Void Eye, na maaaring magpapahintulot sa kanya na makita ang mga pagsisiyasat, markahan ng mga kakayahan, huwag pansinin ng palihim, ilusyon at mga epekto ng kasanayan. Ang lugar na sakop ng kakayahang ito ay nakadepende sa Divine Soul Strength ng gumagamit, sa kasalukuyan ay mayroon itong hanay na 10 kilometro sa paligid niya. Ang tanging downside sa patuloy na paggamit ng kakayahang ito ay ang pagkonsumo nito ng maraming enerhiya. Para kay Jiang Chen, ang kakayahang ito ay hindi masyadong masama. Lumingon siya sa gilid at nagpasya na oras na upang subukan ito. Sa lugar na kinaroroonan niya, marami pang bahay. Sa labas, si Tang Ying ay naglalakad sa paligid, nakatingin sa kanyang mobile phone. Hindi alam ni Jiang Chen kung bakit siya nasa labas ng oras na yun. Sa sandaling yun, lumitaw ang isang pulang window ng system na nagpapakita ng kanyang mga istatistika.
Mayroon siyang nakatagong propesyon na tinatawag na Nightmare Hunter, level 43 siya na may lakas na 149 na star. Siya ang pinapaboran na anak ng assassin, ang mahalagang hiyas ng pamilya Tang. Nakaramdam siya ng hiya dahil sa arranged marriage ng kanyang lolo at hindi niya alam kung paano lalapitan ang kanyang target. Tumingin siya ng may kaunting atensyon at nakita niyang nagsusulat siya ng liham kay Jiang Chen, na ikinagulat niya. Pinatay niya ang mga ilaw sa bahay dahil ayaw niyang makita siya nito, wala sa paningin, wala sa isip. Ngayong gabi ay matutulog na siya ng maayos upang bukas ay makapunta na siya sa Celestial Tower para tapusin ang misyon ng pagbabago ng klase. Lumapit si Tang Ying sa bahay, at nang makitang pinatay niya ang mga ilaw, nagsimula siyang namula at nalito. Kinabukasan, pumunta si Jiang Chen sa Celestial Tower, na napakalaki. Ang tuktok ay hindi man lang nakikita mula sa lupa dahil sa taas nito. Pumasok siya sa loob kung saan naroon ang grupo ng iba pang mga propesyonal. Nagsimulang ipakita sa scoreboard na ang isang taong nagngangalang Ji Xuanyu ay nakarating sa ika-40 palapag sa loob lamang ng 12 minuto. Nagtipon ang lahat sa paligid ng scoreboard, at para sa ilan, hindi nakakagulat na si Ji Xuanyu ang ipinagmamalaki ng war zone ng lungsod. Ang kanyang record mula kalahating taon na ang nakakaraan ay hindi pa rin nasira ng sinuman, na ginagawa siyang pinagmumula ng pagmamalaki para sa lungsod. Ang ilan ay nagsimula pa lamang sa kanilang pagsubok sa tower, ngunit walang makakasabay sa kanyang bilis. Kabilang sa mga tao si Jiang Chen, sinimulan niyang obserbahan ang scoreboard at napagtanto na siya ang pangalawang henyo ng Great Xia, ang lakas niya na mas malaki pa kaysa kay Jiang Westhuang. Ang pagkakaroon ng monopolyo sa lahat ng mga record ng ikalawang round sa Celestial Tower, nagpa siya ang ating bida na harapin siya pagdating ng oras upang makipagkumpetensya para sa ranggo ng henyo, si Jiang Chen na ang pumasok, at tinanong ng system kung handa na ba siya. Nang makita kung gaano kabilis dumating ang kanyang turn, medyo nagulat si Jiang Chen at walang pagdadalawang isip na tinanggap, dahilan upang lumitaw ang isang magic circle sa ilalim niya. Si Jiang Chen ay nai-teleport sa unang palapag ng Celestial Tower na puno ng mga halimaw. Nang maramdaman ang presensya ni Jiang Chen, lahat ng atensyon ay nakatuon sa kanya. Ang lakas ng mga halimaw na ito ay automatikong mag-a-update ayon sa antas ng sinumang pumasok sa tore na ito. Si Jiang Chen ay nagsimulang tumitig sa mga halimaw at nagpas siyang mag-explore ng kaunti gamit ang kakayahan ng Void Eye. Lumitaw ang status window ng mga halimaw, tinawag silang Fallen Elf, level 40, na may 770,000 health points at may combat power na 42 star. Unang palapag pa lang ito, at mayroon ng mga high-level monsters na may napakalaking combat power. Pagdating niya sa 50th floor, magkakaroon ng level 90 monsters. Hindi nakakagulat sa kanya na kahit ang isang henyo na tulad ni Ji Xuanyu ay nakaabot lang hanggang sa ika-40 palapag. Kahit na ito ay isang komplikadong gawain, ang mga halimaw na ito ay pagkain lamang ng mga insekto. Iniabot niya ang kanyang mga kamay palabas at nagsimulang magpakawala ng mga insekto kasama ang ina ng insekto, nagsimula siyang humakbang patungo sa mga halimaw, nanunubig ang kanyang bibig sa pagkakita ng napakaraming pagkain. Gusto niyang kumain ng karne, ngunit hiniling ni Jiang Chen sa kanya na huwag mag-alala dahil hindi ganoon kasarap ang karne na ito. Mamaya, sisiguraduhin niyang makakain siya ng mas masarap. Sa kabilang banda lumipat na ang ating eksena dito sa isang nilalang na nag-meditate habang nakaluto sa posisyon itong nag-meditate sa ilalim ng parang dugo na tubig. Pinakilala ulit ang bagong karakter sa ating kwento ito si Daxia Yingzhan, nangunguna ito sa lahat. Habang nag-meditate pa si Daxia Yingzhan may agarang tumawag naman sa kanyang pangalan para may ipa-check sa kanya tungkol sa ITEL na dashboard. Confident nagsabi si Daxia na Tito Fang hindi na kailangang ipakita sa akin ang impormasyon tungkol kina Jiang Wushuang at Ji Xuanyu kahit na pareho silang nasa antas ng Diyos, may malaking pagkakaiba pa rin sa pagitan ng mga Diyos. Pinaliwanag naman kaagad ni Tito Fang ang tungkol dito na sa pagkakataong ito hindi ito tungkol sa kanila, ito ay tungkol sa bagong alagad ni Gu Kaitian, si Jiang Chen, ang God-level spirit trainer. Uncle Fang, nagbibiro ka ba? Bakit ko dapat pakialaman ang isang propesyon na nakatuon sa buhay? Sambit pa ni Tito Fang kang Daxia Yingzhan na pinatay niya si Xiao Bihan at tumayo pa sa National Guardian at nabuhay.
Dahil sa naranig mula kang Tito Fang agad nang tumayo si Daxia Yingzon sa pagmeditate. Talagang nakaka-proud ang lahat ng nangyayari ngayon subalit may mga bagay pa rin na kailangan tuklasin natin na mag-isa. At habang may kausap si Daxia Yingzon sa dambuhalang dragon pinaliwanag naman dito ang dragon ang kasulukuyang na 9-winged miasma ang 4 na strike ni Kaitian at 8-rank National Guardian Jiang ang Diyos ng Digmaan. Nakakalungkot na sa Changjiao Tournament hindi niya magagamit ang 9-winged miasma kung hindi maaari nitong gawing kapana-panabik ang mga bagay. Matapos ang kanilang pag-usap ako na rin tayo dito kang Daxia isa rin ito sa mga pinakamagaling na pamapana sa dami at iba pang mga bagay kagaya ng mga halimaw. Sa bawat pagpana nito tinatamaan lahat ng dami na gawa sa robot subalit hindi pa niya ganoon kabisado kaya't mag-practice pa siya ng husto para maasa ang kanyang galing. Pagkatapos makita sa dalawang nilalang nag-uusap na rin ito sambit pa sa isa na si Miss Daxia ay hindi kapanipaniwala siya ay ganap na nasa antas ng isang nangungunang Grandmaster, at saad pa sa isa na Grandmaster Oldly minamaliit mo siya si Jiang Wushuang bilang ikatlong nangungunang talento sa Daxia ay mayroon pang record ng pakikipaglaban sa isang 5th rank. Mas mataas ang ranggo ng Miss namin kaya siguradong at least 5th rank siya ng ibabaw si Miss sa long range na labanan. At ngayon ay nagsasanay siya sa malapitan para lang harapin si Jiang Wushuang. Tama ba si Jiang Wushuang ay wala maging ang Yingzon ng capital ay walang katugma sa kanya. Hanggang sa may dumating ama sa ating dalaga ito si Commander ng Demon Capital War Zone Ji Hongyin at may dala itong pusa kabilang kamay habang ang dalawang guard na kayuko na at tinatawag na patriarka nagbigay ito ng respeto sa kanilang patriarka. Nakangiting tinatawag ni Daxia ang kanyang ama dahil pumunta pa talaga ito para ipagpapahinga siya. Tumakbo naman kaagad si Daxia ama para tingnan kung may pag-uunlad ba ang kanyang mga kasanayan ngayon subalit sambit pa sa kanyang ama ipinoports mo talaga ang iyong sarili para ma-meet mo ang iyong ninanais at para na rin maranggo ka sa unang listahan. Gusto sanang turuan sa ama si Daxia sambit pa nito na dapat kang matuto mula sa akin at magdahan-dahan sa tuwing magagawa mo agara namang hindi sumang-ayon ang ating dalaga dahil pinaliwanag niya dito ang kanyang kasalukuyan na ay naniniwala ka ba sa sarili mo 30 taon ka nang nagpapahinga at nauwi bilang Supreme Commander ng Demon Capital War Zone, ang ika-4 na pinamagatang King of Daxia tawagin mo yan na nagpapadali. Agarang inabutan ng cellphone ng ating dalaga na sige maaaring sumama sa kung nasaan ako ngunit hindi ako makikipagtalo sa iyo nakuha na kita ang impormasyon sa mga nangungunang talento na gusto mo tingnang mabuti lalo na tungkol sa Jiang Chen. Sinuri na sa ating dalaga ang kanyang bagong cellphone habang nakatingin ito abala rito sa pagbabasa at may nakita siya ditong isang impormasyon. Itong si Jiang Chen malakas siya at sobrang kakaiba baka mas malakas pa siya kay Yingzon. Kaya nagtatanong na ang kanyang ama kung may pagkakataon ba siyang manalo nito. Sinalaysay sa ating patriarka ang kasalukuyan nilang sitwasyon ngayon na ang batang iyon ay seryosong nakakabagabag at Sword God Jiling Qiu mahigit 100 taong gulang ngunit mukhang bata pa rin maging ang iyong lolo sa tuhod ay nagpadala sa akin ng mensahe na nagbabala sa iyo na maging maingat sa paligid niya sa talent tournament. Ama may balak akong pumunta sa Tongtian Tower kung makakapag-clear ako ng 50 level tataas ang pagkakataon kung makuha ang unang pwesto o mahal kong anak hindi ka ba pagod sa pagiging mapagkumpitensya? May nag-report naman sa ating dalaga na Miss Daxia ang iyong record para sa unang 10 level ng Tongtian Tower ay sinira lang ni Jiang Chen. Base sa record mula noong nakamit sa ating dalaga na siya ba ay nakakuha ng mas mabilis na oras kaysa sa akin 1 minuto at 12 segundo o 1 minuto at 11 segundo gusto kong malaman kung sino ang mas mabilis. Sad pa sa taga-report na ginawa ito ni Jiang Chen sa loob ng 37 segundo, hindi naman maniwala ang ating dalaga dahil imposible ang isang tao sa aking antas ay dapat na kailangan ng hindi bababa sa 1 minuto upang i-clear ito. Pero Miss Daxia maghinti pinakabagong balita na basag lang niya ang iyong record para sa level 20. Namumula at pinagpawisan tuloy at hindi makapaniwala ang ating dalaga dahil sa bagong record nakunan din siya ng isang mahalagang tagumpay. Nagdarambong habang naglalakad kasama ang reporter nito saan pa sa dalaga na sinusubukan ba akong pukawin ni Jiang Chen sinusubukang guluhin ang aking kumpiyansa bago ang paligsahan sa pamamagitan ng paggawa nito ng maaga terra na sa Tongtian Tower ibinababo ko siya mula sa malayo na paubo tuloy ang ama sa ating dalaga na ako ay isang, take it easy, na uri ng tao kaya paano ako napunta sa isang mapagkompetensyang anak na babae. Lumipat na kaagad ang ating eksena dito sa isang system na nag-notice at nasira mo ang record para sa level 20 na tanggap ang reward, Spirit Arrow Green Tier Skillbook, LV40 related professions ay maaaring matuto. Fragment ng 9 Gods Treasure Map, kolektahin ang lahat ng 16 na fragment para i-unlock ang isang espesyal na kapangyarihan.
Maganda ang Tungtian Tower rewards, ngunit karamihan ay hindi talaga nakakatulong sa akin, tanging ang fragment ng treasure map na ito ay tila disente. Sana kolektahin ko ang buong set sa oras na i-clear ko ito. Magsisimula na ang level 21, magpatuloy, wala namang sinayang na oras ang ating bida dahil umalis na ito at sinabihan kaagad ang system na ipagpatuloy ang kanyang pinagsimulan ngayon. At mula sa labas ng gate may nag-uusap dito ng iba't ibang opinyon na hindi ka panipaniwala. Sobrang natalo niya ang munting prinsesa ng pamilya G. That clear time. Wo, anong klaseng halimaw itong Jiang Chen? Kung tama ang pagkakaalala ko, ang boss sa level 20 ay nasa level 50, hindi ba? Lumipat na rin kaagad ang ating eksena dito sa isang dalaga na nakaupo sa kanyang higaan habang nakaatupag ito sa cellphone. Breaking news: pride ng Magic City, si Ji Xuanyu ay tinalo ng isang misteryosong binata at lubos na napahiya. Napaubo tuloy ng de oras ang ating dalaga dahil sa nakita niyang balita sa cellphone na kuha ni Ji Xuanyu. Hindi pwede, at ito ay livestream. Itong mga pamagat ng clickbait ito ay ang Tungtian Tower leaderboard lang ginagawa nila itong parang iba. Second turn speed rankings: first place Jiang Chen, oras ng pagkumpleto 37 segundo. Second place Jiang Chen, completion oras 1 minuto 01 segundo. Ikatlong lugar Jiang Chen, pagkumpleto oras 2 minuto 32 segundo. Hindi tuloy makapaniwala ang ibang commentors sa ibaba dahil napa-comment sila dito sa kanilang mga opinyon at kayo na bahala magbasa dyan. Nainsulto tuloy ang ating dalaga dahil sa Magic City na pinaggagawa ni Jiang Chen. Xiao Qiu, pumasok sa livestream. Ang aming benefactor ay sinisigawan ng mga natalo sa Magic City. Tumatawag ako sa mga tao para bawiin sila, kung hindi yun gag-ana maglalakbay kami sa Magic City. Sa kabilang eksena, pumasok na rin ang ating isang dalaga at dahil narito pinagsigawan siya ng mga tao. Ang iba rito ay napakamento na walang tagalabas ang pinapayagang mangibabaw sa aming mga ranggo sa hagdan. Ang karangalan ng Magic City Battle Zone ay hindi maaaring manako ni Jiang na Princess G ng pamilya G. Please fight, talunin si Jiang Chen. Sarkastiko saad ni Daxia na ako si Ji Xuanyu ay bawiin ang second turn ladder ranking. Tungtian Tower, unang antas. Huling pagpunta ko rito katatapos ko lang ng pangalawang pagliko at mas mahina ako kaysa sa akin. Ngayon sa lahat ng aking na-upgrade na kagamitan at kasanayan, tiyak na maibabalik ko ang aking ranggo. Pagkalipas ng 2 minuto, level 10, matagumpay na na-clear ang antas ng 10 oras 59 na segundo. Paano niya nagawa yun? 59 na second lamang, tapos samantalang ako ginamit ko ng lahat ng kakayanan ko at binuhos ko na at nahihirapan na ako rito, subalit nakuha pa rin niya ang lahat ng artikulo. Ito ay ang tagahanga. Ito ay dapat na ang propesyon, kahit na mayroon akong propesyon sa antas ng Diyos, Yishan Sun Destroyer. Bilang isang long-range fighter, tiyak na nasa isang disadvantage ako sa unang 10 antas kung saan mayroong 1 toneladang mas maliliit na halimaw. Dumiretso ako sa level 40 at magsisimula sa level 41 kung saan ako tumigil sa huling pagkakataon mula sa level 41 pataas. Ito ay mga high-level na solo bosses, walang maliliit na halimaw dito. Talaga ako magkakaroon ng kalamangan kay Jiang Chen kapag na-clear ko na ang level 50 at na-claim ang leaderboard. Hindi na mahalaga kung mas mabagal ako kaysa sa kanya sa mga naunang level. Makalipas ang 5 minuto, pagtatyaga niya sa pagpana sa mga halimaw at iba pang lohikal dito sa loob ng gate. Ang ibang halimaw, isang pana lamang sa ating dalaga. Ngayon pa man mas nahihirapan na siya rito ng wasto. Malinaw na oras, 5 minuto 29 na segundo, nagtakda ka ng bagong record para sa level 50. Yun ay higit sa 2 beses na mas mabilis ang aking nakaraang record para sa level 40. Pinuprotektahan ko ang karangalan ng Magic City Jiang Chen. Kahit anong pilit mo, hindi mo matatalo ang record ko sa pagkakataong ito. Ito ang iyong unang pagkatalo laban sa akin, ngunit hindi ito ang huli sa laban para sa talent leaderboard. Makakaranas ka ng pangalawang pagkatalo. Samantala sa level 50, ang karne ng hayop na ito ay mataas ang grado. Kapag natapos na ang pagkain ng larvae, dapat na silang magparami ng 3 pang henerasyon pag clear ng level 50, pagkuha ng side sword at pagkumpleto ng pangalawang pagliko. Sa wakas darating na ang pangalawang brood na ina. Gusto rin ng maliit na Gio ng lasa Little Gio, maging mabuti ang isang ito ay para sa mga sanggol. Pag uwi namin ibebenta ito ni tatay at bibilhan ka ng mas masarap. At nakalipas ang ilang minuto, nakalabas na rin ang ating munting prinsesa, subalit hingal na hingal ito sa kanyang paglabas mula rito. Pinag-usapan ulit siya sa mga tao. Ang iba rito napasabi na ang kanyang record ngayon ay medyo tumaas lalo. Nagtakda lang ako ng bagong record para sa level 50. Hindi ba dapat may mag-cheer dito? Bakit ganyan ang itsura ng lahat? 4 minuto 9 na segundo. Si Jiang Chen ay 1 buong minuto na mas mabilis kaysa sa akin. Dagdag pa sa system, may bagong record na gawa ang ating bida.
Level 50 Jiang Chen malinaw na oras 4 na minuto 9 na segundo. Kailangan kong i-clear ito muli kahit ipilit ko ang sarili ko, hindi ko siya hahayaang manalo ang pampalakas na Gayuma na ito ay maaaring masunog ng kaunti sa aking kakanyahan, ngunit wala akong oras upang mag-alala tungkol doon ngayon. Sa kabilang banda level 50 ang ating bida at nagsimula na talagang magparami ang larvae pero kahit pagkatapos maglinis nasaan ang side sword ko. Reward para sa clearing, epic level na kagamitan alinman sa epic armor o epic side sword o random na ibinigay. Sa pagkakataong ito ang iyong gantimpala ay, isang epic armor, itong sinumpa na sistema. Ngayon wala na akong choice kundi dumaan ulit sa level 41 hanggang 50 ang mga baby bug ay hindi nagpaparami Little Gio lumabas ka at kumain. Agara namang lumabas ang munting alaga sa ating bida at pinagsisigawan niya rito na kakain na siya at sobrang cute nito. Bumalik ulit ang ating eksena dito sa ating dalaga dahil gumamit lamang siya ng flowing gold and blazing heat pero hindi pa rin na one hit ang octopus na kanyang pinapatay. Hanggang sa nag-notice ulit ang system sa panibagong record na ang Magic City Glory Jizuan ang iyong clearance time 3 minuto at 7 segundo na sira mo ang soft floor challenge record, mukhang nakuha ko na ulit ang pwesto ko sa leaderboard, sa pagkakataong ito, higit sa 1 minuto ang agwat ko kay Jiang Chen. Samantala sa 50th floor payapang nagfa-farm ang ating dalawang bida habang si Little Gio masaya itong lumilipad habang pinapaslang ang octopus at ang ating bida inutusan na kaagad na wag maglaro si Little Gio para matapos na sila at mabigyan ng kapatid si Little Gio. Isang kapatid master walang kapatid hindi pa ba sapat si Xiao Gio pinatahan naman si Little Xiao na saan mo natutunan ang bagay na ito relax kahit may kapatid. Ikaw pa rin ang amo kung ayaw mo, hampasin mo na lang isipin mo maaga kang lumabas. Malakas ka at marami ka ng supling. Masaya ang ating munting prinsesa dahil makapambuli na siya kapag meron siyang kapatid at pwede niya itong pagkukutungan kung gustuhin niya. Agarang tinapos sa ating munting prinsesa ang octopus kaya't na one hit ito at nawala ang ulo hanggang sa nag-level up ang ating bida mula sa level 35 hanggang sa level 37 kaya't ang ating bida medyo napahanga rito. Mula sa labas ang dashboard dito ay nang iba ulit 50th floor. Magic City Glory ay Jizuan Yu clearance time, 3 minuto at 7 segundo. Natalo si Jiang Chen ang unang lugar ay pag-aari ng ating Diyos sa Jizuan Yu mga nakakainis na bug mula sa Jiangnan Battle Zone, mawala ka na at gumapang pabalik sa Jiangnan isara mo ang mabahong bibig mo, si Jiang Chen ay basta-basta naglilinis ng mga pakikipagsapalaran, hindi man lang tinatreto ito bilang isang kompetisyon. Ang pangalawang henyo ng Magic City na si Hua Yunfei, ang bootlicker ni Jizuan Yu tama nga hindi man lang sumusubok ang amo kanina, naglalaro lang. Hanggang may nag-breakdown ulit sa South Floor, Jiang Chen clearance time, 2 minuto at 58 segundo, sa una hindi pa sila proseso sa pangyayari subalit makalipas ang ilang segundo na proseso na nila dahil ang ating bida ulit ang nangunguna sa dashboard samantalang ang kanilang munting dalaga ay hindi man lang nakapanalo sa ating bida kahit ang isang babae na pakomento na ang ating bida ay gaaman sa pagiging top 1 nito. Natigilan halos gumuho ang mundo ni Daksha dahil ang ating bida nakapasa ulit sa kanyang trial record. Kaya ang tanging gagawin ay basagin ulit ang record sa ating bida at gagawin niya ulit ang proseso sa pag-inom na pinagbabawal na gamot. Hindi pa nga nakainom ng pinagbabawal na gamot ang ating dalaga subalit sunod-sunod na ulit ang paglutas sa dashboard mula sa soft floor Jiang Chen clearance time 2 minuto at 55 segundo soft floor Jiang Chen clearance time 2 minuto at 49 na segundo soft floor Jiang Chen clearance time 2 minuto at 47 segundo. Kaya't ang ating dalaga halos di makapaniwala at gumuho na din ang mundo nito dahil hindi talaga siya makapaniwala ang ating bida ay pinagwawasak lamang ang mga break limit nito sa dashboard at saka top 1 pa rin. Magulhol ito sa pag-iyak at pinagtinginan nga siya sa mga taong nandiit bigla kasi itong umiiyak na walang dahilan kaya nagtataka na rin ang mga tao kung bakit umiiyak ito. Hanggang sa may dilaw bumaba patungo sa ating dalaga kaya ang mga tao rito nagulat bigla dahil may biglang sumulpot na isang general at ama pala ito ng ating dalaga pero ang ating dalaga umiiyak pa rin dahil hindi tanggap ang kanyang sarili sa pagkatalo ngayon. Mabilis nang tanong si General kung sino nagpaiyak sa kanyang munting prinsesa dahil uubusin niya ang lahi nito kapag malaman niya kung sino ang nagpapaiyak. Dagdag pa sa ating dalaga habang umiiyak na ang ating bida ang nagpapaiyak sa kanya kaya tumaksyon ng ating general sa dalaga na itong Jiang sobra na si Chen huwag kang mag-alala sweetie paglabas niya tuturuan siya ni dad ng leksyon. Kailangan ba talagang ipagpatuloy ang Pagilin sa leaderboard para lang makagawa ng second tier class?
Advancement o baka naman natuklasan ba niya ang nakatagong paghahanap sa tore ng langit at naglalayon para sa kayamanan ng Julie at hindi imposible ang kayamanan ng Julie Divine Emperor ay binubuo ng 12 piraso bawat isa ay nahahati sa mga fragment ang aking pamilyang G ay nagwawalis ng sahig sa loob ng maraming taon at mayroon lamang mga mapa para sa 4 na piraso ng kayamanan walang paraan na makakuha si Jiang Chen ng isang buong piraso sa napakaikling panahon. Pero hindi alam ng General Hawak na sa ating PIDA ang kanyang tinutukoy na GLE Divine Emperor Treasure Map Fragments wala nang sinayang na or sa ating bida dahil pinagsama-sama niya na ito. Para sa kapakanan ng pagkumpleto ng treasure map na ito, ang mga obsessive na tao ay hindi maaaring makatulong sa pagpapatakbo nito ng paulit-ulit kaya upang matipon ang lahat ng ito, dapat mong kumpletuhin ang mga nakatagong quest na may mga partikular na limitasyon sa oras depende sa iyong tier ng klase. Bagamat ang GLE Divine Emperor Treasure Map Combination matagumpay GLE Divine Emperor Treasure Map kategorya, mythical paglalarawan isa ang angka ng GLE, isang makapangyarihang tribu noong unang panahon kalaunan ay nahati sa mga tao na ipinahayag sa sarili bilang GLE sa kanilang peak rango ang ika-53 sa lahat ng tribes paglalarawan dalawa ang mapa ng kayamanan na ito ay isa sa 12 at naglalaman GLE Divine Emperor's Weapon Tiger Soul Blade. Paglalarawan 3. Ang pag-activate ay nagpapakita ng nakatagong lokasyon, walang mga limitasyon sa bilang ng mga kalahok, antas, o oras, paglalarawan 4 na lubhang mapanganib sobrang delikado. Ang talim ng kaluluwa ng tigre ng Julie Divine Emperor ang isang banal na sandata na tulad nito ay akma sa akin ngunit, dahil paulit-ulit na binibigyang diin ng mapa ang panganib, mas mabuting huwag na akong magmadaling pumasok ngayon anyway sinasaka ko na rin ang mga materyales na kailangan para sa second tier class advancement kumpletuhin muna natin yan. Sinusuri ang mga materyales na verify ang mga materyales karapat-dapat para sa pagsulong ng klase magsisimula sa pagsulong ng klase matagumpay ang Divine Spirit Trainer class advancement dagdag pa sa system sa kasalukuyang katayuan, second tier na klase, nakuha, 100 libreng attribute points Tree of Origins Enhanced, tumataas mga uri ng prutas opportunity fruit. Mas maraming uri ng prutas opportunity fruit anong klaseng bagay yan kalimutan mo na malalaman ko na kapag lumaki na i-extract muna natin ang queen bug. Nakumpleto mo na ang iyong pagsulong sa pangalawang antas available na ngayon ang isang random na queen boo, kumpleto ang pagkuha. Binabati kita nakakuha ka ng catastrophe level queen Crimson Armored Elephant Beetle naninirahan sa walang hanggang impyerno. Sinisipsip nito ang mga sama ng loob, pagsuway, at matagal na kalooban ng mga banal at demonyong labi upang alagaan ang mga ito na wala na mula nang masira ang walang hanggang impyerno sa panahon ng walang katapusang sakuna. Katangian isa, asexual pagpaparami bawat 10 mga antas, ang queen bug ay maaaring magparami ng mga supling, dami, 49 hanggang 108, trait 2, sa bawat ebolusyon. Ang host ay maaaring gumuhit ng isang random na kakayahan, ang ebolusyon ay nangyayari tuwing 30 antas. Sinuri kaagad sa ating bida ang kanyang nakuha na catastrophe inilalagay ito ng paglalarawan sa parehong antas ng Xiao Jiu ngunit ito ay mas maliit, mas abstract looking, at hindi kasing pagmamahal ni Xiao Jiu. Sa pagdampi sa kamay sa ating bida umilo ito at naging divine evolution hanggang sa nagliwanag ng sobra. At naging hugis tao habang may maangas itong pormang nakatindig mula sa ating bida at kamukha niya pa ito pero may seryoso itong mukha. Tinawag naman kaagad ang ating bida na ama at sa isip ng ating bida hindi masama mukhang mas kalmado at mas mature kaysa kay Xiao Jiu mula ngayon, ang iyong pangalan ay magiging Xiao Jia hindi inaasahan na ang evolved queen bug ay isang batang lalaki ngunit sa palagay ko ito ay may katuturan ang asexual reproduction ay walang kasarian at ang anyo pagkatapos ng ebolusyon ay ganap na random. Ipaliwanag muna natin ang katangian ng ating catastrophic Crimson Armored Elephant Beetle Catastrophe Level, Palayaw Xiao Jia, Level, LVO, Bond Level 100, Eternal Binding, Offspring Count 0, Talents Indestructibility Powerful Charge. Berserk Elephantine Might Mandibular Spear Demon Wings Hell Furnace Condensed sa loob ng katawan may kakayahang pinuhin ang lahat ng anyo ng Life Essence World Energy at isang Power of the Sun, Moon at Stars sa Essence of Life itself at yun lahat ang katangian sa ating catastrophe. Ang mga kakayahan ng batang ito ay medyo kahanga-hanga nakakabaliw ang Hell Furnace na ito kung makukuha ko ang kakayahang yun hindi ako matatalo sa pagkain lang. Ama kung tutulungan mo akong kumpletuhin ang aking unang paglukso sa buhay,
hindi mo na kailangang maghintay hanggang sa antas 30 magagawa ko kaagad ang aking unang kakayahan. Ang unang paglukso sa buhay ay nangangailangan lamang ng sakripisyo ng 10 patak ng divine at demonic blood. Xiao Jia, napakalaki ng gana mo kakapanganak mo pa lang, at gusto mo na ng mga banal at demonyong bagay. Paano naman ito pumunta muna sa insect nest at makilala ang iyong nakatatandang kapatid na babae tungkol naman sa dugong banal at demonyong gusto mo? Tatanungin ko ang aking guro kapag nakaalis na ako rito. Matandang gupali pa, mag-teleport tayo sa Tower of Heaven ng Magic City. Ngayon din ito ay lamang isang second-tier class advancement quest. Bakit ang malaking kaguluhan sa ulit nitong general na ngayon ko lang nakita si Ji Zuanyu na umiiyak sa livestream? Ang tamad na hari na yun ay maaaring walang pakialam sa anumang bagay. Ngunit pagdating sa kanyang anak na babae, ibang usapan na dahil gagawin niya talaga ang lahat para lang mapatahan sa pag-iyak ang kanyang anak na babae. Tumakbo na sila ng mabilis para maabutan general sa mismong bulwagan habang ang isa kalmado lang sana na painto sa pagkakape dahil tumakbo ang isang general niya at lumukso na rin tayo dito sa kabilang banda. At mula sa gate nakalabas na rin ang ating bida habang pinapalibutan ito ng permission array. At sa paglabas ng ating bida, samit-sari ang opinyon nila dahil pinag-usapan ng ating bida kahit unang bungad pa lang nito sa labas. Nag-aalala ang ating bida dahil pinatinginan siya ng mga tao at sa kabilang banda naman ang ama sa ating dalaga ay tinignan na ng masama ang ating bida. Sa isip ng ama sa ating dalaga, kontrolado niya ang sitwasyon kaya't sinabihan niya na ito kung tama ba ang kanyang nakikita na ating bida na ang kanyang hinahanap, kaya nagsabi na kaagad ang ating dalaga na ang ating bida ang kanyang hinahanap ay nasa harapan na nila at naglalakad lamang. Nakarating na rin sa saktong oras si Commander Duan kaya tinanong sa ating bida kung anong pinaggagawa ni Commander doon dahil bigla na lamang siya'y hinawakan ito sa balikat. Sambit pa ni Commander Duan. Tumakbo na sila ng mabilis at sa daan na sila magpapaliwanag kung anong sitwasyon nila ngayon. Gumamit ng Golden Flame si General habang papasugod at sarcastic kung sinabi sa ating dalawang commander na Duan Xinghai, huminto ka dyan, pinaiyak ng isa sa iyong mga Jiangnan ang aking anak. At ngayon ay tumatakbo ka ibigay ang ilang lupa. Ang 3 malalaking piitan malapit sa Dragon Abyss ay dapat ibigay lahat sa Magic City. Papalitan ko ang pangalan nito, Zuanyu Abyss. Mula sa kawalan may naghagis ng yelo kaya't ang Golden Flame sa ating general ay naging walang kwenta at pinaglandakan. Mula dito kamang general, na bigyan mo ako ng pahinga. Sasabihin ko sa iyo na ito Jiangnan ay nakatayong matatag ngayon. Genius Rankings ngayong taon mukhang ang Magic City ang mag-aabot ng lupa sa amin. Tumakbo sila. Xiaoyu, maghintay ka dito, pupunta si tatay sa Jiangnan para makuha ang hustisya para sa iyo. Kahit lumuhad sila at humingi ng tawad, hindi sapat. Dapat magpakasal si Jiang Chen sa pamilya Ji at magtiis ng kahihiyan araw at gabi. Namumula tuloy ang ating dalaga dahil sa pinagsasabi ng kanyang ama na puro kalokohan. Mula sa likuran ng malaking gusali may isang tinig dito nagsalita na, anyway, hanggat napapasaya ka, sasabihin ko at gagawin ko ang lahat. Pinatahan kaagad sa ating dalaga ang kanyang ama na tatay. Kalimutan mo na, uwi na tayo. Pinag-isipan ko na ito ang pag-iwan sa pangalan ni Jiang Chen dito ay hindi masyadong masama. Ito ay mag-uudyok sa akin na maghanda para sa mga ranggo ng henyo. Hindi tuloy maipinta ang dalawang commander dahil ang bida mismo ang nagsabi na pag-iisipan niya talaga ang kanyang pasya dahil kung isipin mas maganda na rin kung may koneksyon sa pamilya Ji. Mula sa katahimikan binasag na ni General Daxia na, ano ba ito, ang aking bahay, bakit kayong 3 nandito? Nagpaliwanag naman ng commander sa ating bida lamang sila dahil sa kanilang disciple, kaya ang ating bida na paabi na, Xiao Jia, para sa iyong unang pagkain kahit si Master ay kailangang ibaba ang kanyang sarili upang magmakaawa para sa akin. Dahil ang makalangit na talim ng hari ang nagtatanong. Sabihin mo lang kung makakatulong ang pamilya Ji, gagawin namin. Maaari akong makipagtalo kay Duan Xinghai ngunit kailangan kong igalang ang reputasyon ng Heavenly Blade King. Ito ay tulad nito, ang aking alagads class advancement quest ay nangangailangan ng isang material divine at demonic blood 10 drops. Ang pamilyang Ji lang ang meron nito, matandang Ji. Ang mga isyu sa pagitan naming mga matatanda ay walang kinalaman sa mga bata. Kailangan talaga ito ni Jiang Chen para sa kanyang paghahanap. May paraan sa paligid nito, oo naman, bilang kapalit. Handang ipagpalit ni Jiangnan ang Dragon Abyss sa iyo. Minapula ang anak ni General sa kanyang sariling ama na, sweet na anak, isipin mo sa tabi mo si Jiang Chen, hindi ba yun mag-uudyok sa iyo ang makita ang kanyang mukha araw-araw? Ay magbibigay sa iyo ng walang katapusang pagmamaneho upang lumakas at protektahan ang Magic City. Dahil sa minapula ang anak, nagalit na si Commander Xiao Kang, General na tamad kang hari, laging nagplano. Gusto mo bang sabihin ko kay Muhinian at Tang Wanchuan ang tungkol sa kondisyong ito? Tingnan natin kung kasama kanila noon. Kahit ang ating bida inaamin niya na sobrang gwapo niya, pero bakit ganito nabilong siya sa pamilya Ji? Tanggihan kundi kaya sang-ayon na lang.